Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Yan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi may pagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari." Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Good afternoon. Batiin nyo ay inyong mga katabi. Sabihin mo, "Good afternoon, sister." "Good afternoon, brother." At ano pong pinagdiriwang natin sa araw na ito? Ang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Jesucristo o Christ the King. No? Kaya nga, sabay-sabay nating isigaw, "Viva Cristo Rey!" Viva Cristo Rey! Yan. Pero tatanungin ko po kayo, sa inyo ba narinig itong kantang ito? There's a calm surrender to the rush of day, and you see when the roaring wind, then you turn away. Saan pelikula ito? Yun, sa Lion King. No? Siguro yung iba sa inyo napanood yun, no? Pero alam niyo, pinakamaganda yung una, yung cartoons pa. No? At bakit ko ibinida itong Lion King? No? Kasi po, meron pong eksena doon, no? Sino yung pangalan ng lion doon? Si Simba. Yan, no? Na time na siya ay nagdududa kung ano ba talaga siya at anong mission niya, no? At alam niyo po, no, yung kanyang parang guide na unggoy, no? Sinabi sa kanya, "Ikaw ay hari." Sabi niya, "Paano ako magiging hari?" No? At sabi ng unggoy sa kanya, "Tumingin ka sa ilog." At pagtingin niya, sinong nakita niya? Yung tatay niya. Kasi siyempre, kamukha niya yung tatay niya. At sabihin niya, "Ngayon sabihin mo sa akin kung sino ka. Hindi ba ikaw ang hari?" Ano pong ibig sabihin nun? Katulad ni Simba, tayong lahat ay sumasalamin sa pagkahari ni Kristo. Kaya nga, alam niyo po, tinanong ko na rin kaninang umaga, tatanungin ko sa inyo, mga hari ba tayo? Of course. Dahil nung tayo'y binyagan, alalahanin po ninyo, no? Bagamat yung iba sa atin, bata pa ng bininyagan, no?
nung tayo po'y binyagan, tayo po'y nakikihati sa pagkahari ni Kristo. Tayo pong lahat ay mga hari dahil sa ating Panginoong Yesus at dahil sa ating pagiging Kristiyano, tayong lahat ay naging hari. Sabi nga ni Origen, sa breviary kanina, ang unang kaharian natin, walang iba kundi ang ating mga puso, ang ating buhay. Kaya nga itinuro sa atin ang Panginoon sa Ama namin, yung part, anong sinasabi natin pag tayo nagdadasal ng Ama namin? Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Mapasa amin ang kaharian mo. So, ibig sabihin, ikaw at ako, meron tayong kaharian. Ano yun? Ang ating sariling buhay. Ang ating mga puso. No? At yan ang unang paghahari ng Diyos. No? Kaya nga sabi niya sa Ebanghelyo, ang kaharian ko hindi dito sa mundong ito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. At bawat isa sa atin ay hari ng ating kanya-kanyang buhay. Kasi po, kapag tayo ang may kontrol ng ating buhay at nagagawa natin ang kalooban ng Diyos sa atin araw-araw, tayo nagmamahal sa ating kapwa, nagpapatawad, tayo ay mga hari ng ating buhay. Pag nagagawa nating makontrol ang ating sarili, kahit na galit ka na, gusto mong gumanti, pero sabi mo hindi, magpapatawad ako, ikaw ay totoong hari ng iyong buhay. Kaya nga alam nyo, napaka-importante na katulad ni Simba, alalahanin natin ang ating bukasyon ng mga Kristiyano. At nasasalaman sa atin ang paghari ni Kristo. Kaya lang, alam niyo po, katulad ng isang presidente o hari dito sa mundo, mayroong tinatawag na impeachment o detronization, sabi nga, ano yun? Yung aalisin ka sa iyong trono. At bilang Kristiyano, alam nyo, tayo rin, ini-impeach natin yung ating sarili. Kailan? Kapag tayo nagkakasala at tayo nagpapaalipin sa mga bagay sa mundong ito. Hindi po ba? Ang kasalanan ang nag-i-impeach sa atin, sa ating puso. Bakit? Alalahanin natin, ang taong nabubuhay sa kasalanan ay alipin, hindi hari. Kita niyo? Yung mga nagkakasala, lalong-lalo na mga mortal sin, yan ang nag-i-impeach sa atin. Bakit hindi tayo malaya? Kasi hindi na natin makontrol yung ating sarili. Sabi nga doon sa kanta, di ba? Gusto kong bumalik pero di ko magawa. Di ba? Anong ibig sabihin ng gusto mong bumalik, hindi mo gawa? Kasi hindi na ikaw ang hari ng iyong puso, ng iyong sarili. Di ba? Bakit gusto kong gawin yung tama pero ginagawa ko yung mali? Kasi nabubuhay ka sa kasalanan, kapatid. Kaya nga importante na tayo nagkukumpisal, hindi lang pag-Adbyento, kundi kada buwan, kung pwede nga lang sana. Kasi, para mawala at maging hari ulit tayo ng ating mga puso, lalo na yung mga
Yan, alipin ng bagay sa mundo, ng mga bisyo. No? Kita nyo, may bagong bisyo ngayon. Hindi lang alak, hindi lang sigarilyo, hindi lang sabon. Meron pang isang bisyo. Ano yun? Alam niyo yan eh. Bisyo ng... Sige na, sabihin nyo na. Wari pa kayo. Bisyo ng... cellphone. Ayan. Kaya nga, tanungin ko kayo, examination of conscience tayo. Ilang oras kayong nagdadasal sa isang araw? Sino dito ang nagdadasal ng 5 oras sa isang araw? Taas ang kamay. Kita nyo? Konti lang. 5 oras sa isang araw. 3 oras sa isang araw. Diba? 2 oras sa isang araw. Baliktarin natin ang tanong. Ilan sa inyo ang nagsiselfone 5 oras sa isang araw? Nakita nyo? Ang dami 6 na oras sa isang araw. Meron yan, sigurado. 7 oras. Minsan nga, 10 oras pa sa isang araw. Kita nyo? Ilang oras tayo sa harap ng cellphone? At ilang oras lang tayong nagdadasal? Hindi po ba? So, paano mangyayaring si Kristo ang nasa ating buhay kung ang cellphone ang sentro ng ating buhay? Kung tayo alipin ng TikTok, ng Facebook, ng Instagram. Ngayon, ang dami pa mga AI application. No? So, napapaganda yung mukha ng isang tao, nagiging sexy si sister. No? Gumagwapo si brother, no? Through AI. No? Kita niyo. Pero, sa tingin nyo ba, masaya ba kayo sa ganong oras na yun? Payapa ba tayo kapag marami tayong oras sa bagay na yun? Hindi. Kasi isa lang ang tunay na magpapasaya sa atin. Isa lang ang magbibigay ng totoong kapayapaan, pag-ibig sa ating puso. At ito'y walang iba kundi si Kristo na ating Hari. Siya lang. O mapapasaya ka niyan ng iyong bisyo, ng iyong kasalanan. No? Katulad ng isang beer house dyan, happy hour from 6 to 12 midnight. Hanggang doon lang. No? Pero si Kristo, kaya kanyang paligayahin at magiging mapayapang iyong buhay kung siya ang magiging hari. At ikaw din ang magiging hari. Totoong hari ng iyong buhay. Kasi alam nyo, kita nyo si Lord. Pag si Lord ang maging hari ng puso mo at puso ko, no, maghahari siyang kasama mo. Hindi ka niya i-impeach. Yan ang particular sa Panginoon natin. He never impeach or dethrone anyone. No. Pag naghari si Kristo sa puso mo at puso ko, maghahari siyang kasama mo. Hindi ka niya aalisin. Samantalang kapag ang naghahari sa puso mo ay galit, kayabangan, TikTok, o ano pa, bisyo, anong gagawin ng bisyo at mga kasalanan sa buhay mo? Aalisin ka. Ayaw nila na maghari ka sa buhay mo. Gusto nilang sila ang maghari sa puso mo. Kita nyo? How selfish it is. Gaano kasakit ang mga bagay na yan. Pero pag si Kristo ang nasa puso mo, sasabihin niya, anak, halika, maghari tayong dalawa sa buhay mo. At yung sinasabi ng Panginoon sa iyo at sa akin ngayon. Sabi ng Panginoon, anak, maghari nawa ako sa iyong puso
at maghari tayong dalawa sa buhay mo. Yan ang gusto ng Panginoon ngayong araw na ating ipinagdiriwang ang kanyang paghahari sa sanlibutan. Ang kanyang paghahari ay paghaharing tunay dahil hindi nagsisimula sa labas kundi sa loob ng bawat isa sa atin. Kaya nga, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin sa Panginoong Jesus at sa ating mahal na Birheng Maria, tulungan tayo. Alisin yung mga bagay na nag-i-impeach sa atin, nag-dethrone sa atin, sa ating puso. At hayaan natin ang Panginoon kasama tayo na maghari sa ating mga puso.